Naisip mo na ba ang isang payapang baryo na dahan-dahang nagiging isang lugar ng lagim? Isipin mo na sa bawat gabi. May mga kakaibang tuno na umaaling-awngaw mula sa gubat, biglang nagliliyap ang mga bahay, at isang misteryosong lalaki na may matatalim na mata ang lilitaw at biglang maglalaho na tila pinagtatawanan ang ating takot. Ito mismo ang nangyari sa Barangay Malinao noong taong 2022. Isang lalaking nagngangalang Carding at ang madilim na anino sa kanyang likuran ang naglubo sa buong komunidad sa isang bangungot. Walang magawa ang mapulis at ang mga residente ay unti-unti nawawalan ng paasa. Sagit na ngang lahat ng ito ay ang batang pulis na si Teniente Leo de Guzman. Kinailangan niyang lumaban hindi lamang para sa baryo kundi para na rin sa kanyang kasintahan, si Nora Santos, na naglaho ng walang anumang bakas. Buhay pa kaya si Nora. O lahat ng ito ay isang malupit na laro lamang na idinisenyo upang wasakin ang isipan ni Leo. At sa kadiliman ng gubat ng anino, sino ang misteryosong kasawat ni Carding? Halina sundan natin ang mahabang kwentong ito tungkol sa pag-ibig, paghihiganti at isang katatakutan na yayani sa iyong puso hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Ang palengke ng Barangay Malinao, isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, ang pinakaabalang lugar tuwing umaga. Kahit nasapa si simula ng matinding taaraw noong ang bahagi ng Hulyo 2022, ang buhay ng mga taga-baryo ay napatuloy-tula ng dati. Mula pa sa madaling araw, ang mga residente ay naktitipon na sa palengke, dala ang kanilang masariwang gulay na pinitas mula sa bukit, maisdang nahuli sa ilog, at mga katutubong manok na dadalhin ng buhay para ibenta. Ang sigawan na mga nagtitinda at halahakan ng mga mamimili ay humahalo sa kakaibang amoy ng palengke, isang pinahalong amoy ng mapampalas sa bagong at sariwang karne. Sa gitna ng siksikan, isang babae sa kalagitnaan ng kanyang edad 50, si Aling Sla, ang dahan-dahan naglalakad habang may bitbit na bayong. Halos lahat sa palengke ng Malinao ay kilala siya. Naging ugali na niya ang mamili ng gasangka para sa pagkain ng kanyang pamilya tuwing umaga para sa kanyang asawang magsasaka at sa kanyang anak na lalaki na kararating lang sa high school. Para kay Aling Sla, ang palengke ay hindi lamang lugar para mamili, kundi isang espasyo para batiin ang kapitbahay, makipagpalitan ng balita at damhin ang sigla ng kanilang komunidad. Nang araw na iyon, maaliwalas ang langit sa Malinao. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa laikot ng isang maliit na bundok na tinatawag ng mga residente na Bundok Anino. Matagal na itong kilala bilang isang masukal na gubat na pinamumugaran daw ng mga engkanto. Ang makwento tungkol sa maaswang o tikbalang na nanlilinlang ng matao ay naipasa na sa bawat henerasyon. Ngunit para kay Aling Sala, lahat ng iyon ay malumang kwento na lamang. Ang nasa isip niya ay ang pagbili ng sariwang manok para sa lulutuin niyang tinola mamayang gabi. Huminto ang kanyang mga hakbang sa harap ngang isang pwesto ngang karne sa silangang dulo ang palengke. Ito ang pwesto ni Mang Tonyo, isang lalaking nasa edad 45 na kilala sa kanyang kabaitan at bilis ng kamay. Ang karne sa kanyang pwesto ay karaniwang mas mura kaysa sa iba, kaya maraming may bahay ang suki niya. Na umagang iyon, may ilang taong nakapila sa unahan niya. Lumapit si Aling Sala at tiningnan ang piraso ng pulang karne na nakalata sa isang malaking sangkalan. Mula sa malayo, lahat ay mukhang normal. Ngunit nang tumama ang sikat ng araw sa mga karne, may napansin si Aling Sala na kakaiba. Ang hibla ang karne ay masyadong pino, ang taba ay may maputlang kulay, at ang itsura nito ay kakatwa. Yumuko siya para tingnang mabuti. Kumunot ang kanyang noo at nanginik ang kanyang ngalabi. At isang mahinang bulong ang lumabas mula sa kanya. Bakit? Bakit kamuhang-kamuhang laman ng tao ang karneng ito? Sandaling natigilan si Aling Sala at muntik na niyang mabitawan ang kanyang bayong. Isang binata na kasama sa pila ang yumuko dahil sa pausisa at bigla siyang namutla. Sa nangingining na boses sumigaw siya, "Naku po, yan ay daliri ang tao." Sa loop ng ilang segundo, ang maingay na palengke ay naging isang magulong eksena. Umalingaw-ngaw ang masigaw na puno ng takot at ang mataw ay naktulakan para makatakas. May mga nakabitaw ng kanilang mga pinamili at mayroon pang ang natapakan sa gitna ng sinda. Ang amoy ng dugo ay lumaganap sa hangin at marami ang nagsuka sa kinatatayuan nila.
Ang may-ari ng pwesto, si Mang Tonyo, ay nakatulala sa likod ng kanyang mesa. Namumutla ang kanyang muha at ang pawis ay tumutulo na parang ulan. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. May tindahan na nakbabenteng laman tao, bulong-bulungan ng mga tao. Wala pang 30 minuto halos buong barangay Malinao na ang nakaalam. May mga humahagulgol, ang iba ay tumakbo pawi at isinara ng mahigpit ang kanilang nga pinto. Ang dating payapang baryo ay biglang nabalot ng isang takot na hindi pa nararanasan noon. At sa gitna ng kaguluhan, isang nakakakilabot na tanong ang umaling-aungaw sa isipan ng lahat. Ito ba ay pagkakamali lamang ng isang negosyante? O mayroon talagang isang mamamatay tao na uhaw sa dugo na nagtatago sa kanilang komunidad? Ang mga nakahihintakbo na sigaw mula sa palengkeng Malinao ay umabot hanggang sa bahay pamahalaan ng barangay. 2 barangay tano na nakbabantay sa bulwagan ang mabilis na tumakbo patungo sa mga tao. Pagdating nila, nasaksihan nila ang isang magulong tanawin. Mga nagtitinda na nagsisitakbuhan, mga babaeng sumisigaw at mayroon pang isang taong hinimatay. Sa malaking sangkalan sa pwesto ni Mang Tonyo, mayroong isang bagay na nakakakilabot. Isang piraso ng kamay ng tao na buo pa ang magkuko. Nakmamadaling tinakpan ng matano ang sangkalan ng anumang tela na kanilang makita. Kinalakat nila si Mang Tonyo ngunit naksimula ng sumiga ang matao. Mamamatay tao yan. Bitayin yan ngayon din. Diyos ko, anong nangyayari sa baryo natin? Ang asawa ni Mang Tonyo, si Aling Linda, ay humahagulgol habang sinusubukang makalusot sa matao. Walang kasalanan ang asawa ko. Isa lang siyang ordinaryong makakarne. Pakiusap! Huwag niyo siyang saktan. Ngunit ang kanyang paiya ay lalo lamang napaingay sa matao. Hindi na tagal, dumating ang isang maliit na truck at 2 motosiklo ng pulis mula sa kalapit na himpilan. Ang batang opisyal, si Teniente Leo de Guzman, ay agad na nagutos. Isara ang lugar ng palengke. Lahat ng residente lumayo kayo. Ito ay isang crime scene. Agad na pinosasan si Mang Tonyo. Walang kulay ang kanyang mukha at walang tigil ang agos ng kanyang pawis. Wala po akong alam, bumili lang po ako ng karne sa isang kakilala. Sumpaman, hindi ko po alam na tao yon, sabi niya habang humihikbi. Ngunit sino ang maniniwala? Para sa mga residente, ang tanawin sa kanyang pwesto ay isang hindi may kakailang ebidensya. Muntik nang sugurin ng ilang kabataan si Mang Tonyo, ngunit napaputo ng warning shot ang isang pulis at dahan-dahang naksipa atras ang mga tao. Ngunit ang ngabulungan na puno ng takot ay napatuloy. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong Malinao. Ang nga bata ay pinabawalan ng lumabas at isinara ng makababaihan ng mahipit ang kanilang nga pinto. Naktipon ang mga kalalakihan sa isang sari-sari store, pinausapan ang pinakamasamang posibilidad. Gawa ito ng sindikato ng organ trafficking, sabi ng isang matanda habang humihiti ng sigarilyo. Hindi, utos ito ng mga engkanto na nakatira sa Bundo Anino. Hindi ba marami nang nawawala doon? Sagot naman ng isa pa. Yung anak ni Aling Nene nawala nung 1 buwan. Baka siya ang naging biktima. Pulong ang isang babae na namumutla. Muling bumalot sa baryo ang pangalan ng Bundo Anino. Matagal nang pinaniniwalaan na ang gubat sa paanan ng bundo ay puno ng misteryo. May mga kwento tungkol sa mga sundalong Hapon na nawalan ng walang bakas, maiyak ng babae na naririnig sa kalaliman ng gabi. At siyempre, ang mitolohiya ngang maaswang na nanlilinlang sa mata upang hindi na sila makabalik. Ngayon, lahat ng malumang kwentong iyon ay muling nabuhay na lalong nagpatindi sa takot ng mga residente. Sa unang gabi pagkatapos ng insidente, na iba ang itsura ng Malinao. Ang mailaw sa bawat bahay ay nanatiling bukas hanggang hating gabi at ang mapinto ay mahigpit na nakakandado. Ang tahol ng maaso ay umaaling-awngaw. Inamin ni Aling Sala na hindi siya nakatulog buong gabi. Ang imahe ng kamay sa pwesto ng karne ay paulit-ulit na bumabali sa kanyang isipan. Sa bahay ni Mang Tonyo, ang kanyang anak na si Manny ay nakasisi sa isang sulok. Nalilito siya, nahihiya at natatakot. Siguradong iwasan na siya ang kanyang nga kaibigan. Naalala niya na minsan niyang nakita ang kanyang ama na umuwi ng gabi na may dalang isang itim na sako. Akala niya ordinaryong karne lang iyon.
Ngunit ngayon, ang kanyang isipan ay punong ng pagdududa. Talaga bang inosente ang kanyang ama? Sa interrogation room ng himpilan, nakaupo si Mang Tonyo na may posas. Tinitigan siya ng matalim ni Tiniente Leo. Kung inosente ka, sabihin mo kung sino ang nabuntis sa iyong karneng yon. Sa nanginginig na boses, sumagot si Mang Tonyo. Ang pangalan niya po ay Carding. Nagpapakita po siya sa gabi malapit sa gubat ng anino. Sabi niya, baboy ramo daw po. Hindi ko po binusan ang sako hanggang sa makarating ako sa bahay. Wala po talaga akong alam. Sa pangalang iyon, sandaling natigilan si Leo. Carding, 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kasintahan, si Nora, ay nawala malapit sa daan papuntang Bundo Anino. Ang kasong iyon ay nanatiling hindi nalutas. Ngayon, nang marinig niya ang pangalang iyon, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas na tila isang lumang sugat na muling bumukas. Pumasok sa maliit na silip-pulungan si Kapitan Ricardo Vargas, ang hepe ng investigasyon. Sa mabigat na boses, sinabi niya sa kanyang grupo, bukas ngang umaga, pupunta tayo sa Bundo Anino. Doon natin hahanapin ang mabakas ng katotohanan. Pero tandaan nyo, hindi yon ordinaryong gubat. Naniniwala ang mga residente na may masasamang espiritu ron. Kailangan nating maging handa sa kahit ano. Nang gabing iyon, isang malakas na hangin ang umihip mula sa direksyon ng bundok. Ang tunog nito ay parang isang misteryosong bulong. Ang nga taga-Malinao ay nangingini sa takot sa kanilang mabahay na darasal sa kanilang mapuso. At sa lumalalim na takot, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw. Si Carding ba ay isang ordinaryong tao lamang o isang nilalang na mas nakakatakot pa? Kabanata 1. Ang paglalaho ng hari ng Bangus. Noong Nobyembre ng taong 2020, habang sinisimula ng unang-ulan ng taulan na basain ang lupangang Bustos Bulacan, nabalo ng pagkabigla ang mga residente. Si Ricardo Chardo de Leon na matagal na iginagalang at tinaguriang hari ng Bangus ay biglang naglaho ng walang anumang bakas. Hindi ordinaryong tao si Cardo. Ginugol niya ang halos buong buhay niya sa kanyang malawak na palaisdaan na alaga ng libu-libong bangus hanggang sa ito ay maging isang imperyo ng negosyo na nakakahalaga ng milyon-milyon. Mula sa pagiging isang mahirap na magsasaka, itinayo niya ang pinakamalaking palaisdaan sa rehiyon. Ang mga negosyante na isda mula sa iba-ibang patananggit ng Luzon ay humanga sa kanya at kinainggitan pa ang kanyang galing sa pananegosyo. Para sa mga taga-Bustos, si Cardo ay isang huwaran. Madalas siyang tumulong sa mga nangangailangan, namimigay ng bigas sa mga matatandang mag-isa, nagbibigay ng scholarship sa mga matatalinong ngunit mahihirap na bata, at bumibili pa ng bisikleta para sa mga ulila. Ang bansa na haringang Bangus ay hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil din sa kanyang kabutihang loob. Ngunit isang umaga sa pagsisimula ng tag-ulan, nabasa ang katahimikan ng bayan. Sa bakuran ng malaking bahay ni Cardo, natagpuan ng matao ang kanyang paboritong motosiklo na mayos pa ring nakaparada. Ang kanyang maksinalas na palagi niyang isinusuot ay nasa labas ng pintuan, may bahit ng putik. Ngunit ang may-ari ay wala kahit saan. Tila siya ay biglang naglaho sa gitnang gabi, iniwan ang kanyang pamilya at tahanan. Ang kanyang asawa, si Maria Santos de Leon, ay umiyak at humihingi ng tulong. Tumakbo siya sa bawat bahay. Tinatawag ang kanyang mga kapitbahay at nakmamakaawang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit sa kabilang walang tigil na pag-agos ng kanyang maluha, napansin ng ilan ang isang kakaibang bagay. Sa tuwing tatayo siya sa harap ng gahay, ang kanyang mata ay laging napapatingin sa malawak na palaisdaan sa likuran. Sa kanyang titik, mayroong bahit ng takot o isang lihim na hindi maipaliwanag. Nagsimula ang sismisan. May mga nagsasabing umalis si Cardo dahil sa problema sa negosyo. May iba namang naakusa na mayroon siyang kalaguyo sa ibang bayan. Ngunit habang lumilipas ang nga araw ay walang balita mula kay Chardo na wala nang saysay ang lahat ng teorya. Walang tawa, walang text message at kahit ang kanyang bank account ay walang anumang galaw. Ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang pagbabago sa kapaligiran ng palaisdaan.
Ang libu-libong bangus na karaniwang tahimik ay madalas nang tumatalon sa ibabaw ng tubig at lumilihanam nga alon. Tila mayroong isang bagay sa ilalim ng palaisdaan na gumugulo sa kanila. Ang mga batang naglalaro malapit dito ay pinabawalan ng kanilang mamagulang. May mali sa palaisdaan na yan, bulong nga isang matanda sa nayon. Ang ulat ng pagkawala ay tuluyan ng isinampa sa Bustos Municipal Police Station. Ang kaso ay personal na hinawakan ni Kapitan Mateo Cruz, isang pulis na kilala sa kanyang kakayahang basahin ang pagkataong isang tao. Pagdating niya sa lugar, hindi siya agad na tanong. Matagal siyang tumayo sa tabingang palaisdaan, pinakmamasdan ang tahimik ngunit paminsan-minsai, nag-along tubig at mahina siyang bumulong, may mali rito. Ang masalitang iyon ay nakpadala ng kilabot sa mga nakarinig. Walang sinuman ang nakakaalam na ang katahimikan ng palaisdaan ay naktatago ng isang madilim na lihim. Isang lihim na maghahasi ng takot sa buong bayan at magpapagunita sa pangalan ng Hari ng Bangus mapakailanman, hindi dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa isang trahedya na may tatala sa kasaysayan ng Bustos. Kabanata 2. Mahaluha at hinala. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Bustos. Ang tunog na ulan sa mga yero ay humalo sa hagulgol ni Maria na umalingongaw sa buong kapitbahayan. Ang nasa katanghalyang gulang na babae ay tumakbo sa mga kapitbahay. Kinakatok ang bawat pinto para humingi ng tulong. Kuya, ate, tulungan niyo po ako. Hindi pa umuwi ang asawa ko mula kahapon. Nariyan ang motor niya, pati ang sinelas. Pero wala siya, sabi niya sa nanginginig na boses. Agad na kumilos ang mga residente. May mga nadala ng flashlight. Ang iba ay nahanap sa maputi na daan. Ngunit walang naging resulta ang paghahanap ng gabing iyon. Walang bakas ng paa, walang senyalas ng anumang away. Tila si Cardo ay naglaw na parang bula. Ang isang bagay na ipinaktaka ng ilan ay sa tuwing tatayo si Maria sa harap ng kanilang bahay, palagi siyang sumusulyap sa palaisdaan sa likuran. Mabilis ang kanyang sulyap, ngunit sapat na ito para magbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang palaisdaan ay malawak, madilim at malabo ang tubig, at ang libu-libong bangus salop ay balisa mula pa noong umaga. Bakit hindi man lang hilingin ni Maria na tingnan natin ang palaisdaan? Bulong ng isang kapitbahay. Siguro natatakot siya. Ayaw niyang isipin na baka nahulog doon ang asawa niya, di ba? Sagot naman ngisa pa. Lumipas ang ilang araw at nagsimula na ang nga sismis. May mga nagsasabing tumakas si Cardo dahil sa presyo sa negosyo. Kumalat ang balitang nakaroon siya nga alitan sa isang malaking negosyante mula sa Maynila kamakailan. Ngunit mabilis na na-verify ng pulisya ang alibingang taong iyon. Nasa isang opisyal na pulong siya kasama ang maraming saksi noong araw na nawala si Cardo. May isa pang sismis na nagsasabing si Cardo ay may relasyon sa isang mas batang babae sa ibang bayan. Ilang residente ang napatuto na nakita nila siyang nakikipausap na malambing sa babae sa isang karinderya sa may highway sa Plaridel. Ngunit nang imbestigahan, ang babae ay isang ordinaryong kliyente lamang na nakikipausap tungkol sa presyong fits. Walang anumang ebidensya. Samantala, patuloy sa paiyak si Maria. Nadala pa siya ng isang kilalang albularyo mula sa Pampanga upang subukang hanapin ang anumang bakas ng kanyang asawa. Habang ang ilan ay naawa, ang iba ay nagsimula ng magduda. Taos puso ba ang maluhang iyon o isang pak-arte lamang? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, dumating si Kapitan Mateo Cruz upang pamunuan ang investigasyon. Hindi siya isang ordinaryong pulis. Kilala siya sa kanyang matalas na paababasa ng kilos ng tao. Hindi siya agad nag-imbestiga o nakturo ng suspek. Ang ginawa niya ay tumayo ng matagal sa tabi ng palaisdaan. Pinakmamasdan ang tahimik ngunit paminsan-minsan ay malakas na alon. May nakatago sa ilalim niyan. Mahina niyang bulong. Nakatinginan ang kanyang tauhan. Alam nila ang kutom ang kanilang hepo na bihirang makamali. Nautos si Kapitan Cruz ngang isang malawakang paghahanap sa malaking bahay ni Cardo. Mula sa bakuran hanggang sa bodega, sinuri ang lahat. Ang lahat ng personal na gamit ni Cardo ay naroon pa rin. Cellphone, wallet, at medjing ang huling damit na isinuot niya ay nakasabit sa silid. Walang anumang senyales na umalis siya ng malayo. Kung tumakas man siya, dapat may kahit isang maliit na bakas. Pero ito, malinis, sabi ni Kapitan Cruz habang kumukunot ang nu.
Ang kapaligiran sa bayan ay lalo pang dumilim. Halos araw-araw umuulan sa hapon na lalong napalabo sa palaisdaan at nagpatindi sa malansang amoy. Hindi na lumalapit ang mga residente malapit dito. Ang mabatang dati naglalaro sa tabi nito ay mahigpit ng pinagbabawalan. May mali sa palaisdaan na yan, bulong nga isang lola. Huwag kang maingay. Kung talagang may nakatago diyan, ibig sabihin nabubuhay tayo sa tabi ngang isang malaking sikreto sagot ng kapitbahay na namumula. Napanatili ni Kapitan Cruz ang kanyang kahinahunan. Alam niyang hindi maaring maitago ang katotohanan mapakailanman. Sa malaot madali, iluluwa rin ng malabong tubig na iyon ang anumang itinatago nito. Asriko na maluha ni Maria. Sriko na kanyang mapaminsan-minsang sulya sa palaisdaan. Naramdaman ni Kapitan Cruz na mayroong isang bagay na mas madilim pa kaysa sa simpleng pakawala ng isang asawa. Kabanata 3. Sa likod nga man nakasarang pinto. Sa 11 araw ng pakawala ni Cardo, puno pa rin ng katanungan ang bayan ng Bustos. Patuloy pa ring umiyak si Maria sa tuwing may darating na bisita na tila nais niyang kumbinsihin ang lahat na siya ay isang asawang inabandona ng walang dahilan. Ngunit para kay Kapitan Mateo Cruz, ang luha ay hindi laging nangangahulugan ng kalungkutan. Minsan, ito ay isang tabing lamang upang pagtakpan ang ibang bagay. Nang suriin ng pulisya ang atala ng tawak, may natuklasan silang kakaiba. Sa nakalipas na 10 araw, halos hindi tinawagan ni Maria ang kanyang asawa. Sa halip, mas madalas niyang tinatawagan ang isang numero. Ang numerong iyon ay paaringang isang lalaking nangangalang Jose Joy Reyes, isang batang negosyante ng bangus. Hindi agad inilabas ni Kapitan Cruz ang kanyang natuklasan. Itinala niya lamang ito, itinago, at naghintay ng tamang panahon. Alam niyang ang masyadong maagang paakusa ay maktutula lamang sa matao na lalo pang maktago. Sa mata ng publiko, si Cardo ay isang modelo ng taong self-made. Naktayo siya, negosyo mula sa wala, nahpana ng buto sa ilalim ng mainit na araw, hanggang sumakaroon siya na malawa na palaisdaan ay isang respetadong network ng mga kliyente. Madalas siyang tumulong sa mga residente. Bumibili ng bisikleta para sa maulila sumusuporta sa pag-aral ng mahihirap na estudyante at namimigay ng bigas sa mga nangangailangan. Ngunit ang magandang imaheng iyon ay para lamang sa labas ng bahay. Sa likod ng manakasarang pinto, si Cardo ay nagiging isang tirano. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Benigno de Leon, ang salita ni Cardo ay batas at hindi maaring tutulan. Kapa na salita na ang kuya, kailangang masunod. Asawa man o anak, walang pwedeng kumontra, mahina niyang sabi. Si Maria, na noong unai kilala bilang isang malambing at palangiting babae, ay tila nawalan ng sarili sa paglipas ng panahon. Bihira na siyang lumabas ng bahay maliban kung pupunta sa palengke, bihira na maksalita at ang kanyang mukha ay laging may bahid ng kalungkutan. Naalala ng isang matagal ng trabahador, si Mang Kiko, kung paano tratuhin ng amo ang kanyang asawa. Kaunting pagkakamali lang, si Maam ang napakbubuntunan. Minsan, ihahagis niya ang nga plato sa mesa. Pero si Maam, hindi lumalaban. Yumuyuko lang siya at tahimik na pinupulot ang nga basak na piraso. Kuwento niya. Nalulungkot siya ngunit wala siyang magawa. Isa lang po akong trabahador. Kung makikialam ako, baka mawalan pa ako ng trabaho. Ang karahasang dinanas ni Maria ay hindi pisikal na pananakit, walang pasa, walang sugat sa balat. Ngunit ang masasakit na salita, ang mapangmatang pagtrato, ang malamig na pakikitungong asawa ay naipon araw-araw, taon-taon. Ito ay isang sugat na hindi nakikita ngunit kayang unti-anting ubusin ang tiwala sa sarili ng isang tao. Nabuhay si Maria na parang anino. Nagluluto siya, naglalaba, nag-asikaso ang bahay, ngunit bihira silang mag-usap bilang mag-asawa. At kung mag-usap man, madalas itong natatapos sa iisang pangungusap. Alam mo ba kung ano ang trabaho mo? Ang sumunod lang? Ang kanyang mahahabang gabi ay sinasamahan ng tuno ngang ulan sa yero at ng malansang amoy mula sa palaisdaan sa likod bahay. Madalas siyang umupong maisa sa beranda, nakatingin sa kadiliman at bumubulong sa kanyang sarili, hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito.
Maraming kababayhan sa bayan ang makakaunawa sa damdaming iyon. Ang pamumuhay kasama ang isang abusadong asawa ay hindi laging naiwan ng sugat sa katawan, ngunit naiwan ng malalim na lama sa puso. Dahan-dahang naunawaan ni Kapitan Cruz ang agwat sa pagitan ng pampublikong imahe at pribadong realidad ng pamilyang ito. Itinala niya ang bawat detalye kung paano malakas umiyak si Maria sa harap ng mga tao ngunit naninigas kapag mag-isa. Kung paano pinupuri si Cardo sa lipunan ngunit may ibang mukha na alam ngang maalapit sa kanya kapatid, trabahador at maging maanak. Para kay Kapitan Cruz, malinaw na ang kasong ito ay hindi malulutas sa paghahanap lamang kay Cardo sa labas ng bayan. Ang tunay na sagot ay nasa loob mismong bahay na iyon. At ang palaisdaan sa likod na may mga hindi mapakaling alon ay tila isang simbolo, mukhang payapa sa ibabaw, ngunit sa ilalim nito ay mayroong kaguluhan na balang araw ay aahon. Kabanata 4. Ang lihim na ugnayan. Sa palipas ng panahon, lalong lumubo sa kalungkutan ang buhay ni Maria. Halos hindi na siya nakikipausap kahit sa kanyang mamalalapit na kapitbahay. Lahat ay abala sa papuri sa tagumpay ni Cardo habang siya ay tila asawa lamang ng hari ng bangus na walang sariling boses. Ang kanyang araw-araw na gawain ay laging pareho. Gumising sa umaga, magluto, magpakain ng maisda, maglaba at mahanda muli ng hapunan. Lahat ay ginagawa sa katahimikan. Walang kahit isang mainit na pagbati mula sa kanyang asawa. Isang mainit na araw, nang si Cardo ay umalis papuntang Maynila para sa isang negosyo, isang batang negosyante na nangangalang Jose Joy Reyes ang dumating. Mabait ang kanyang mukha at magalang ang kanyang pananalita. Dumating siya upang makipagtawaran sa presyong bangus, ngunit ang kanyang nga mata ay sandaling napako sa anyo ni Maria na nagsasampay ng nga damit. Ali, ang init pong panahon ngayon. Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Tanong niya. Maikli lamang na tumango si Maria at pumasok upang kumuha ng tubig. Nang yabot niya ang baso, narinig niyang mahinang sinabi ni Joey, "Siguradong napapagod po kayo sa paggawa ng lahat ng ito ng maisa araw-araw." Simpleng salita lamang iyon, ngunit para kay Maria, ito ay kakaiba at nakakaginhawa. Matagal nang walang sinumang natanong sa kanya ng ganun. Matapos ang unang pakikitang iyon, simulang dumalas ang pabisita ni Joey. Noong una, negosyo ang dahilan, titignan ang maisda, ma-deliver ng feeds. Ngunit sa tuwing wala si Cardo, naglalaan si Joey ng mas mahabang oras para makipausap. Ang kanilang usapan ay unti-anting lumipat mula sa presyo ng bangus patungo sa makwento tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Marunong si Joey makpakita ng maliliit na pag-alaga. Tatanungin niya kung kumain na ba si Maria o makbibiro para mapangiti siya. Para kay Maria, ang nga ito ay parang sariwang hangin. Sa loob ng maraming taon, puro sigaw ang kanyang naririnig at ngayon may isang taong handang makinig sa kanyang makuwento. Hindi siya agad nahulo sa paibe, ngunit nasimula siyang makaramdam na mayroon na siyang mapasasabihan ng kanyang salobin. Wala pang natanong sa aking ng ganyan, bulong niya isang araw. Basta ang kanyang mata. Tiningnan siya ni Joey na tila naiintindihan ang lahat ng sakit na kanyang itinatago. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may ibang kalkulasyon si Joey. Nakita niya ang buhay ni Cardo, ang malaking palaisdaan, ang maraming trabahador, ang magarang bahay. Lahat ng ito ay napamula sa kanya na si Maria ay hindi lamang isang malungkot na babay, kundi isang pinto patungo sa isang mundong hindi niya kailanman nakamit. Hindi naman masama ang kanyang intensyon sa simula, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kahinaan ni Maria at sa kabilang banda, naisip ang yaman ni Cardo, ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng awa at ambisyon. Ang kanilang relasyon ay lalo pang lumalim. Minsan, lihim silang nakita sa isang tahimik na karinderya sa tabi ng bukit. Mula sa magaan na usapan, ito ay naging mas personal na mga bulong. Kung sasama po kayo sa akin, magiging mas payapa ang buhay ninyo, Ali. Wala ng sigaw, wala ng takot, mahinang sabi ni Joey. Yumuko si Maria. Ang masalitang iyon ay tumago sa kanyang marupo na depensa. Alam niyang hindi siya dapat magpadala, ngunit ang pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya ay mahirap tanggihan.
Pagkatapos nun, nagsimula siyang magkatanggap mga tawa mula kay Joey tuwing gabi, karaniwan kapa malalim na ang gabi at tulo na si Cardo. Ang boses sa kabilang linya ay naparamdam sa kanya na hindi siya naiisa. Naramdaman niyang hindi na siya anino sa malaking bahay na iyon, kundi isang taong iginagalang. Ngunit ang tila tunay na pamamalasakit para kay Maria ay nasimulang maging isang oportunidad para kay Joey. Si Kapitan Mateo Cruz na patuloy na nakmamanman ay itinala ang lahat ng pattern. Nakita niya ang mga tawag sa hating gabi at napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Maria sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Joey. Bilang isang bihasang investigado, alam niyang hindi na ito relasyon ng isang negosyante at kliyente. Mayroong isang bagay na mas malalim at marahil mas mapanganib. Ngunit nakpatuloy sa paghihintay si Kapitan Cruz. Nasisimula na lumitaw ang mga pahiwati, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para gumawa ng konklusyon. Samantala, ang bagyo sa puso ni Maria ay lalo pang lumakas. Naramdaman niyang biniyan siya ni Joey ng isang liwanag na hindi niya kailanman nakita kay Cardo. Ang hindi niya alam, ang landas na inakalan niyang daan palabas ay sa katunayan ay makdadala sa kanya sa mas malalim na bangin. Kabanata 5. Ang lihim ng palaisdaan. Ang gabi sa bustos ay lalo pang humaba para kay Maria. Ang kanyang luha ay hindi na lamang dahil sa nawalang pagmamahal ng kanyang asawa. Ito ay dahil ang kanyang puso ay nasa isang ipo-ipo na hindi na niya makontrol. Ang matatamis na salita ni Joey ay natanim sa kanyang isipan ng paniniwalang may ibang buhay na naghihintay para sa kanya, isang buhay na walang sigaw, takot o madilim na anino. Ngunit dahan-dahan, ang kanilang mausapan ay nabago mula sa simpleng paglalabas ng sama ng loop patungo sa isang malabong plano. Kung magpapatuloy po kayo ng ganito, kailan pa kayo magiging malaya? Tanong ni Joey. Isang gabi sa isang tahimik na restauran. Yumuko si Maria. Mahigpit ang hawak ng kanyang daliri sa tasa. Hindi ko alam. Gusto ko lang tumigil sa pagiging anino. Tiningnan siya ni Joey at mahinang sinabi minsan para maging malaya. Kailangang mabago ang sitwasyon. Kung hindi ito mababago, mananatili lang tayong nakakulong. Natahimik si Maria sa mga salitang iyon. Alam niyang nagiging mapanganib na ang direksyon ng kanilang usapan, ngunit ang kanyang desperasyon ay pumigil sa kanyang dila na magsabing ang hindi. Pagkatapos ng gabing iyon, ang kanilang nga usapan ay hindi na lamang tungkol sa damdamin. May mga bulong tungkol sa isang bagong hinaharap, magakwento tungkol sa isang buhay na walang tanikala. Hindi kailanman gumamit si Joey ng marahas o direktang salita. Mahusay niyang binalot ang kanyang intensyon na tila binibigyan niya si Maria ng ambak pipilian na imagine. Ngunit para sa isang pagod na baba, ang imahinasyong iyon ay parang isang tunay na daan palabas. Samantala, si Kapitan Mateo Cruz ay patuloy na namamasid ng may kahinahunan. Hindi siya isang investigador na basta-basta naniniwala sa sinasabi ng mga tao. Mas gusto niyang basahin ang maliliit na pahiwatig, isang titik, isang kilos, isang kahinahinalang katahimikan. Sa tuwing pupunta siya sa bahay ni Cardo, ang kanyang mata ay nakapakos sa palaisdaan sa likuran. Madilim ang tubig, mas matindi ang malansang amoy at ang isda ay tila balisa. Sa karanasan ni Kapitan Cruz, ang ibabaw ay maaring maging kalmado, ngunit ang ilalim ay madalas na may dalang kwento. Ang sagot ay wala sa labas ng bayang ito, sabi niya sa kanyang nga tauhan na sa ilalim mismo ng palaisdaan na yan. Nakatinginan ang ilang batang pulis. Kapitan, masyadong malawak po ang palaisdaan na yan. Hindi po ba masyadong delikado? Diretsong tumingin si Kapitan Cruz. Maraming kayang itago ang tubig pero hindi mapakailanman. Sa malaot madali, aahon din ang katotohanan. Nang araw na iyon, gumawa siyang isang matapang na desisyon. Gusto kong patuyuin ang palaisdaan na yan. Gusto kong makita kung ano talaga ang nasa ilalim. Nagulat ang lahat sa desisyong iyon. Ang mga residente na nagtipon sa tabing ng kalsada ay agad na nagbulungan. Ang pagpapatuyo ang palaisdaan ay hindi maliit na gawain. Ngunit ang tiwala sa mukha ni Kapitan Cruz ay pumigil sa sinuman na tumutol. 2 malaking water pump ang dinala.
Ang ingay nito ay bumasak sa katahimikan ng bayan. Dahan-dahang bumaba ang tubig sa palaisdaan, nag-iwan ng nakakasulaso na amoy ng putik at isda. Ang mga residente ay nakatayong siksikan, pinipigil ang kanilang hininga sa pagitan ng takot at pag-usisa. Si Maria ay nasa beranda ng bahay. Namumutla ang kanyang mukha at mahigpit ang hawa niya sa kanyang saya. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit pilit niyang pinapakita na matataksiya. Pinili ni Joey na huwa mapakita sa araw na iyon, marahil dahil sa takot na ang kanyang presensya ay madulot ng mga katanungan. Sa paglipas ng mga oras, patuloy na bumababa ang tubig at nagsimulang lumitaw ang maputik na sahig. Ang nga bangus ay nagtalunan ng may pagkabalisa. Ang tensyon ay lalo pang tumindi. Lahat ay naghihintay ng isang bagay na hindi nila kayang isipin. At biglang may sumiga. Kapitan, may matigas na bagay dito. Isang pulis ang naangat ng isang mabigat na bagay mula sa putik. Isang malaking maso ang lumitaw. Ang hawakan nito ay puno ng putik at ang dulo nito ay may madilim na pula. Ito ay isang kasangkapang karaniwang ginagamit ng mga trabahador upang ibaon ang makawayan sa paligid ng palaisdaan. Ngunit ngayon, mayroon itong madilim na mansa na nakakakilabot. Natahimik ang nga residente. May manaktakip ng bibi, ang iba ay umatras nga ilang hakbang. Yumuko si Kapitan Cruz at matagal itong tiningnan bago maring sinabi, ipagpatuloy hanggang sa maubos ang tubig. Ilang oras pa, isang piraso ng plight na damit, katulad ng madalas isuot ni Cardo, ang natapuan. Ang malansang amoy na humalo sa puti ay lalo pang tumindi. Ang manakakita nito ay nagsimulang mahinang umiyak. Ang kanilang masamang kutob ay nakakatoto. Lalo pang humigpit ang hawa ni Maria sa kanyang makamay. Hirap siyang huminga, ngunit pilit pa rin niyang pinanatili ang kahinahunan. Pagsapit ng gapit hapon, halos naubos na ang tubig sa palaisdaan. Ang maputik na sahig ay puno nga nakalat na patay na isda. Patuloy na nahukay ang mapulis sa puti at sa wakas, isang bagay na mas kakilakilabot ang lumitaw, mapiraso ng buto na may halong itim na puti. Sabay-sabay na nanginig ang manaktipong residente. Wala nang duda, ang palaisdaan ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Matata na nakatayo si Kapitan Mateo Cruz. Malamig pa rin ang kanyang mukha. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayang itago ng tubig ang katotohanan. At ngayon, nagsisimula na itong magsalita. Kabanata 6, ang pag-amin. Kinabukasan, matapos halos matuyo ang malawak na palaisdaan, dumating ang isang soko mula sa Camp Olivas na may dalang mga espesyal na kagamitan. Ang maresidenteng bayan ay nanunot mula sa labas ng bakod, may tensyon sa kanilang mga mukha. May mga nabubulungan, ang iba ay hawa ang kanilang dip-dip na tila takot marinig ang katotohanan. Maingat na trabaho ang nga tauhan. Ang natapuang maso ay inilagay sa isang evidence bag. Ang piraso ang damit ay itinala at ang nga piraso ang buto ay kinuha gamit ang nga kamay na may espesyal na guwantes. Dahil sa malansang amoy na humahalo sa maalinsangang hangin, marami ang napilitang maktakip ng ilong, ngunit walang umalis. Gustong lahat na malaman ang katotohanan. Pakalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang DNA mula sa mansa sa maso ay tumukma sa dugo ni Cardo de Leon. Ang piraso ng buto ay kinumpirma ring mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumutugma sa edad ni Cardo. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mga karinderya, sa palengke hanggang sa munisipyo. Iisa lang ang kwento ng lahat. Ang hari ng bangus ay hindi nawawala, siya ay pinatay. Narinig ni Maria ang balita mula sa isang kamaanak na dumalaw. Tahimik siyang nakaupo sa sala, nakatingin sa sahi na may blangkong nga mata. Walang luha, walang pagwawala. Tanging isang mukha na lalo pang namutla, parang isang aninong nawalan ng kulay. Ang kanyang panganay na anak na si Miguel, na kararating lang mula sa Maynila, ay tumingin sa kanyang ina na may mga matang nakahalo ang galit at pakalito. Inay, ano po ang lahat ng ito? Sabi po nga tao, si Itay ay naputol ang kanyang salita. Hindi niya kayang tapusin ang salitang pinatay? Hindi sumagot si Maria. Lalo lamang niyang hinipitan ang hawak sa panyong dala niya. Naramdaman ni Kapitan Mateo Cruz na ito na ang tamang panahon.
Ipinatawa niya ang dalawang pangunahing suspect, si Maria Santos de Leon at si Josie Joey Reyes. Inilagay sila sa makahiwalay na silid investigasyon. Unang ipinasok si Joey. Malit ang silid, puti ang ngapada, may isang mesa at dalawang silya at isang fluorescent lamp na tahimik na umugong. Ang tuno ng pag-tiktak na orasan sa padre tila nagdragdag na bigat sa bawat sandali. Hindi mapakali si Joey sa kanyang pakakaupo. Ikinrus niya ang kanyang nga braso. Pagkatapos ay ibinaba ulit. Malamig ang aircon, ngunit may pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Mr. Reyes, sinimulan ng investigador habang binubuklat ang mapapeles. Nakahanap kami ng isang maso, isang pirasong tela at manggabuto. Lahat ay may kaugnayan kay Mr. Ricardo de Leon. May alam ka ba tungkol dito? Mabilis na umiling si Joey. Wala po akong alam. Isa lang po akong negosyante. Pumupunta lang ako sa bahay nila dahil sa bangos. Wala na pong iba. Inilapa nga investigador ang ilang talang tawa sa harap niya. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ang matawa na ito sa hating gabi? Halos gabi-gabi sa numero ni Ngang de Leon. Natahimik si Joey. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Ako po, sinusubukan ko lang po siyang damayan. Madalas po kasi siyang maksabi na malungkot siya. Yun lang po. Malungkot? Bahagyang tumaas ang boses ng investigador o isang plano. Yumuko si Joey at kinagat ang kanyang labi. Sinubukan niyang makmatigas ng ilang segundo, ngunit sa huli, isang mahinang boses ang lumabas. Hindi ko po yan may tatanggi. Pero, kagustuhan niya po yon. Tumulong lang po akong maktago. Samantala, sa kabilang silid, tahimik na nakaupo si Maria. Malami ang silid ngunit hindi siya nangingini. Pinipilipit lamang niya ang dulo ng kanyang panyo na tila kumukuha ng lakas mula sa maliit na bagay na iyon. Pumasok si Kapitan Mateo Cruz na may mahinahong mahabang. May dala siyang isang evidence bag at inilabas ang malaking maso na natakpuan sa palaisdaan. Sinasadya niyang ilagay ito sa ibaba ng mesa. Ang tuno ng patamot ng kahoy na hawakan sa mesa ay umaling-awngaw na tila napayani sa silit. Ngang, de Leon, patak ang boses ni Kapitan Cruz. Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Maria ang maso. Hindi kumukurap ang kanyang nga mata. Tila huminto ang hangin sa loob ng silit. Huminga siya ng malalim, sandaling ipinikit ang mamata at nagsalita sa isang mahina ngunit malinaw na boses. Opo. Yan po ang maso na hawak ko ng gabing iyon. Nagsimula siyang makuwento sa isang kalmadong boses. Nang gabing iyon, umuwi si Cardo na lasing. Inihagis niya ang maplato sa mesa at ang kanyang masigaw ay pumuno sa bahay. Pabigat ka lang! Kung wala ako, wala ka! Yumuko lamang si Maria at pinulot ang mabasak na piraso. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na nabasag. Ang 20 taon ng pagtitiis, ang 20 taon ng pamumuhay sa katahimikan ay tila sabay-sabay na gumuho. Nang makatulok si Cardo sa upuan, pumunta siya sa likod bahay at kinuha ang maso. Matagal siyang tumayo sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay kumakabok ng malakas at ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi po ako umiyak, hindi rin po ako nagalit. Naramdaman ko lang po na sapat na ang lahat, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Kapitan Cruz nang hindi kumukurap. Sanay na siyang makita ang masuspek na umiyak, sumisigaw at natuturuan. Ngunit iba ang babaeng nakaupo sa harap niya. Tila matagal na nakipagkasundo si Maria sa kanyang desisyon. Nagsisisi ka ba? Sa wakas ay tanong ni Kapitan Cruz. Sandaling yumuko si Maria. Pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi po. Isa lang po ang pinagsisisihan ko. Na inabot ako ng 20 taon para sabihing tama na. Sa kabilang silid, lalo pang nekpenik si Joey. Noong una, sinubukan niyang itanggi at iligaw ang usapan. Ngunit sa tuwing ipinapakita ng investigador ang maebidensya tala ng tawag, testimonya ng mga residente na nakakita sa kanilang lihim na pakikita. Text message na natapuan sa kanyang cellphone lalo siyang namumutla. Sa huli, wala siyang masabi kundi hindi po ako makatanggi. Natako po ako mawalan ng oportunidad. Akala ko po, ito na ang mabilis na paraan. Napabuntong hininga ang investigador.
Alam nilang si Joey ay hindi lamang nadala, kundi tulad ni Maria, bagamat sa ibang dahilan ay pinili rin ang maling landas. Sa labas ng istasyon ng pulis, lalo pang tumindi ang tensyon. Naktipon ang mga residente at pinausapan ang nga balita. May mga nakaramdam ng awa. Sinasabing si Maria ay biktima lamang ng isang mapang-abusong pagsasama. Ang iba ay nagalit. Sinisigawan na hindi maaring bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Ang kapatid ni Cardo, si Benigno, ay walang lakas na nakaupo sa isang silya. Matigas ang ulo ng kuya ko, pero hindi dapat naging ganito, sabi niya sa basa na boses. Ang panganay na anak ni Cardo, si Miguel, ay nasa isang sulo. Madilim ang kanyang mukha. Nagtatalo ang kanyang isip sa pagitan ng galit sa kanyang ina at awa sa mahabang pagdurusa na dinanas nito. Nang gabing iyon, isinara ni Kapitan Cruz ang matala ng investigasyon na may mabigat na puso. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng pakpatay, kundi isang salamin ng isang sirang pamilya, isang babaeng nawalan ng sarili, at isang binatang pinili ang ambisyon kaysa sa katwiran. Minsan, ang isang tao ay pumapatay hindi dahil sa galit, bulong niya, kundi dahil sa sobrang tagal na hindi niya naririnig ang sarili niyang boses. Ngunit batas ay batas, at malinaw na sa gabing iyon, sina Maria at Joey ay makasamang haharap sa korte. Kabanata 7. Ang hatol. Dumating din ang araw ng paglilitis. Ang Bulacan Regional Trial Court ay puno ng tao mula pa noong umaga. Mabigat ang hangin na tila bawat isa sama dumalo ay may dalang sariling pasanin. Sa labas ng gusali, naksiksikan ang nga taga-Bustos upang masaksihan ang katapusan ng kuwentong gumulo sa kanila sa loob ng ilang buwan. Tahimik sa loob ng korte. Tanging ang ugong nga electric fan at paminsan-minsang pek-ubo ang maririnig. Sa unahan, nakaupo ang pamilya ni Cardo na may malungkot na mamukha. Ang larawan ng yumaong si Cardo ay nakalagay sa isang maliit na mesa na may itim na tela. Sa kabilang pani, dumalo ang pamilya ni Maria na may mga mukhang puno ng pihati. Ang kanyang matandang ama ay may hawak na rosaryo at ang kanyang mga labi ay mahinang gumagalaw. Bawat butil ng panalangin ay tila isang despradong pakapit sa gumuguhong puso ng isang ama. Nang pumasok si Maria, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng damit at dahan-dahang naglakad. Payapa ang kanyang mukha, hindi dahil sa pagsuko, kundi parang isang taong handang tanggapin ang anumang desisyon. Umupo siya sa upuan ng akusado. Paminsan-minsan ay hinihipitan ang hawa sa maliit na panyong dala niya. Pumasok si Joey makalipas ang ilang minuto. Namumutla ang kanyang mukha, balisa ang kanyang mata at hindi mapakali sa kanyang pakakaupo. Pauli-ulit niyang hinaplos ang kanyang mukha at yumuko na tila nais maglaho sa paningin ng lahat. Nang pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. 3 beses na pumalo ang gaffel, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Sisimulan na ang paglilitis sa kasong pagpatay kay Ricardo de Leon laban sa mga akusadong sina Maria Santos de Leon at Jose Reyes. Binasa ng piskal ang mga detalye ng kaso sa isang matatak na boses. Bawat detalye ay parang isang sugat na muling binuksan. Ang mapang-abusong tahanan, ang lihim na pakikita, ang maso na natakpuan sa palaisdaan, at ang mapirasong buto na tumapos sa lahat ng pagdududa. Yumuko ang ilang residente. Ang iba ay nakatingin na may blangkong nga mata. Sila na dating pumupuri kay Cardo bilang hari ng bangus ay nasasaksihan na ngayon ang isang madilim na panik na hindi nila kailanman naisip. Dumating ang oras para sa depensa ng maakusado. Unang naksalita si Joey. Nanginginig ang kanyang boses. Ako po! Wala po akong intensyong pumatay. Nadala lang po ako ng sitwasyon. Inaamin ko pong mali ang pagtulong ko sa pagtatago. Pero lahat po ito, hindi ko ideya. May mga napabuntong hininga, ang ilan ay umismit. Sandali siyang tiningnan ng hukom bago sumanyas na umupo. Sumunod na tumayo si Maria. Sandali siyang yumuko, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha. Sa loob ng 20 taon, nabuhay po ako sa katahimikan. Walang araw na walang sigaw at insulto. Nang gabing iyon, naramdaman ko pong kung mapapatuloy ako ng ganito. Matatapos na ang buhay ko. Alam ko pong mali ito. Pero sa unang pagkakataon, pumili po ako para sa sarili ko. Natahimik ang korte.
Maikli ang kanyang nga salita, ngunit sapat na ito para patahimikin ang marami. Sa wakas, pumalo muli ang gafel ngang hukom. Isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya, testimonya at pag-amin ng nga akusado. Hinahatulan ng korte na nakasala sa salang murder si Maria Santos de Leon at pinapatawan ng habambuhay na pagkakakulong. Dahil sa patulong at pagtatago sa krimen, hinahatulan si Jose Reyes ng 20 taong pagkakakulong. Walang palakpakan. Tanging isang mahabang katahimikan ang namayani. Sapakat salop ngang korteng iyon, napagtanto ng lahat na walang tunay na nagwagi. Yumuko ang kapatid ni Cardo, si Benigno. Nangingini ang kanyang gabalikat. Umiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan. Kung nakini lang sana ang kuya ko, hindi sana nangyari ang lahat ng ito, bulong niya. Tinakpan ng panganay na anak ni Cardo at Maria, si Miguel, ang kanyang muhagamit ang 2 kamay. Umuagos ang kanyang nga luha, ngunit hindi niya alam kung para kanino dapat ang nga ito. Para sa kanyang ama na naging marahas o para sa kanyang ina na ngayon ay gugugol ng buong buhay sa kulungan. Ang matandang ama ni Maria ay nakatingin lamang na may blangkong nga mata. Nangingini ang kanyang nga labi, ngunit walang tunog na lumalabas. Tila lahat ng panalangin ay nailibing na salop ngang korteng iyon. Matapos ang paglilitis, umuwi ang matagabayan na may mabibigat na mahabang. Walang magaan na usapan, walang tawanan. Lahat ay tila nauwi ngang isang mapay na paalala tungkol sa isang sirang pamilya at isang mahabang pagkakamali. Ang palaisdaan na dating ipinagmamalaki ay naiwan na lamang ng takot, wala nang nangahas na lumapit. Kapag dumadaan ang mga tao, binibilisan nila ang kanilang lakat na tila takot na hilahin silang nakaraan. Nakatayo si Kapitan Mateo Cruz sa hagdanan ng korte. Pinamamasdan ang mataong unti-unting nagsisialisan. Napabuntong hininga siya. Walang nanalo, bulong niya. Tanging isang sirang pamilya at mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Para kay Kapitan Cruz, ang kasong ito ay mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Hindi dahil sa hirap nitong lutasin, kundi dahil sa pakaunawa na kung maisang tao na kini ng mas maaga, ang lahat na ito ay maaring naiwasan. Kabanata 6. Ang masugat. Nanayvan. Matapos ang paglilitis, ang araw sa Bustos ay napatuloy tulad ng dati, ngunit sa katotohanan, wala ng pareho. Ang mga residente ay bumalik sa kanilang mabukit, palengke at sariling mapalaisdaan. Ngunit sa tuwing dumadaan sila sa bahay ni Cardo, bumabagal ang kanilang mahabang, ang bahay ay bakante na. Ang nga bintana ay mahigpit na nakasara at ang bakuran na dati ipuno nga trabahador ay puno ng matataas na damo. Ang palaisdaan na dating yaman ng pamilya ay hindi na muling ginalaw. Pinuno itong muling ang tubig, ngunit walang sinumang nangahas na maglagay ng nga samilyang isda. Para sa mga residente, ang palaisdaan ay hindi na isang lugar ng kasaganaan, kundi isang simbolo ng trahedya. Ang mabatang dati naglalaro malapit dito ay inilalayo na ang kanilang mamagulang. Huwag kang lalapit diyan, sabi nila. Ang palaisdaan na yan ay may dalang sumpa. Sa loob ng bilangguan, sinimulan ni Maria ang isang bagong araw, ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong na ngayon ang kanyang tahanan. Nakasuot siyang kulay kapwa na uniforme ng bilanggo, natutulo sa isang simpleng baka na kama, at gumigay sing tuwing umaga sa tuno ng pagbubukas ng marehas. Kakaiba, ngunit hindi gaanong nagrereklamo si Maria. Para sa ilan, ang bilangguan ay isang impyerno, ngunit para sa kanya na nabuhay sa takot sa loob ng 20 taon, ang marehas ay tila isang espasyo kung saan siya makahinga. Ngunit tuwing gabi, kapag pinapatay na ang ilaw sa selda, ang mamukhang ang kanyang maana ay lumilitaw sa kanyang alaala. Ang bigat ng pagkakasala ay dumadagan sa kanyang dibdib. Bagamat naramdaman niyang mas malaya na siya mula sa anino na nakaraan, alam niyang ang kanyang ana ay kailangan ng mabuhay na walang ama at ina. Naksimula siyang mabasa ngang malibro mula sa maliit na library, dumalo sa malingguhang serbisyo sa relihiyon at paminsan-minsan ay sumusulat sa kanyang maanak. Ang masulat ay hindi naglalaman ng mahahabang paghingi ng tawad kundi ilang simpleng pangungusap lamang, misko na kayo.
Maingat kayo at huwag ninyong ulitin ang pagkakamali ng inyong mga magulang. Sa tuwing nasusulat siya, basa ang kanyang mata, ngunit tinatapan niya itong isang bahagyang ngiti na tila sa unang pagkakataon hawa niya ang kontrol sa kanyang salita. Hindi tulad ni Maria, nahirapan si Joey na ma-adjust. Ang New Bilibid prison ay puno ng bilanggo mula sa iba-ibang uri ng buhay at ang kanyang dating kaaki-aki na mukha ay wala ng silbi. Madalas siyang nakaupong tulala, pinagsisisihan ang kanyang ma-desisyon kung huminto lang sana ako noon, kung hindi lang ako masyadong lumalim. Paulit-ulit niyang bulong sa kanyang maliit na selda. Ang kanyang matandang ina, na nakatira sa Pampanga, ay dumadalaw minsan sa ilang buwan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang inang umiyak sa likod ng salamin, yumuyuko ng malalim si Joey. Wala na siyang masabi. Tanging paksisisi na lamang ang bumabara sa kanyang dibdib. Ang maanak ni Cardo ang dumanas ng pinakamalaking padurusa. Si Miguel, na dati inaaral sa kolehiyo sa Maynila, ay kinailangang huminto pansamantala upang alagaan ang kanyang manakababatang kapatid. Walang kita mula sa ama at nasa kulungan ang ina, nagsimula siyang magtrabaho sa palengke para kumita. Sa tuwing umuwi siya sa kanilang bakanteng bahay, matagal siyang tumatayo sa beranda, nakatingin sa tahimik na palaisdaan. Dati, maingay ang bahay na to. Ngayon, sobrang tahimik. Mahina, niyang sabi sa isang kaibigan. Sinubukan ng ilang residente na tumulong na papadala ng pagkain o nakikipaglaro sa mga nakababatang kapatid, ngunit ang pakiramdam ng pakawala ay hindi matatak pa ng simpleng awa. Nawalan silang ama, nawalan ng ina, at nawalan ng tahanan na dati nilang ipinagmamalaki. Ang kapatid ni Cardo, si Benigno, ay hindi rin lubusang nakabawi. Bagamat nadismaya siya sa katigasan ng ulo ng kanyang kapatid, nakaramdam pa rin siya ng malaking pakawala. Sa tuwing dumadaan siya sa punto ni Cardo, matagal siyang tumatayo at yumuyuko. Kung nakinig lang sana ang kuya, kung naging mas matapang lang sana tayong magsalita, baka naiwasan natin ang lahat ng ito. Paulit-ulit niyang bulong. Ang bayan mismo ang Bustos ay nakdala ang isang mahabang sugat. Natutunan ang mga tao na hindi lahat ang magandang nakikita sa labas ay totoo. Madalas nilang pausapan sa munisipyo o sa mga karinderya ang kahalagahan ng pakikini sa boses ng kababayhan at kung paano ang mahabang katahimikan ay maaring mabunga ng isang bagyo. Isang gabi, sinabi ngang kapitan ng barangay, kapag nakita ninyong malungkot ang inyong kapitbahay, huwag ninyong basta pabayaan. Minsan, kailangan lang silang kausapin, kung hindi, ang kanilang puso ay magiging isang madilim na balon. Ang masalitang iyon ay napatahimi at napanilay-nilay sa marami. Napatanto nilang ang trahedya ni Cardo ay hindi kasalanan ng isang tao lamang, kundi resulta ng isang katahimikang pinabayaan ng napakatagal. Si Kapitan Mateo Cruz, bagamat natapos na ang kanyang tungkulin, ay hindi lubusang nakalimutan ang kaso. Madalas siyang umupong mag-isa sa beranda ng kanyang opisina, nakatingin sa tahimik na gabi. Sa kanyang isipan, patuloy na umaalingaw-ngaw ang kaso ni Cardo. Nakamit ang hustisya sa korte, bulong niya. Pero hindi kayang ibalik ng hustisya ang oras at hindi rin nito kayang buuin muli ang isang pamilyang nasira na. Tinatapos ang batas ang kaso, pero ang sugat ay nananatiling bukas sa puso ang marami. Para kay Kapitan Cruz, ang kaso ni Cardo ay isang mapait na aral na ang krimen ay hindi laging nanggagaling sa labas. Minsan, ito ay isinisilang sa loob mismo ng tahanan na tinatawag nating pinakaligtas na lugar. Ang palaisdaan ay naroon pa rin hanggang ngayon. Tahimik ang tubig at ang mga damo sa paligid ay matataas na. Minsan, isang dumadaang residente ang hihinto, matagal na titingin at mapapatuloy sa paglalakad na may mabibigat na hakbang. Para sa ilan, ang palaisdaan ay isang lawa lamang, ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento, ito ay isang tahimik na monumento ng isang bigong pag-ibig, isang pinigilang karahasan, at isang desisyong isinilang mula sa desperasyon. Mula sa trahedyang iyon, natutunan ng mga taga-Bustos ang isang bagay. Ang katahimikan ay hindi laging ginto. Minsan, ito ay naglalaman ng isang sugat na lumalalim. At ang isang sugat na hindi kailanman ginamot ay maaring pumuto balang araw sa pinakamasakit na paraan.
Epilogo. Ang salamin sa palaisdaan. Maraming taon na ang lumipas mula nang malutas ang kaso ni Ricardo de Leon, ngunit ang anino nito ay hindi lubusang nawala sa bustos. Ang kwento ay naging isang aral, isang tahimik na tagapayo sa ng komunidad. Para sa mga magulang, ito ay naging isang aral na mas makinig kaysa mautos. Para sa mga batang maasawa, ito ay naging isang aral na ang pamilya ay hindi usapin ng ari-arian kundi ng paggalang sa isa-isa. At para sa mga batang lumalaki sa bayang iyon, ang kwento ni Cardo at Maria ay laging magiging isang babala. Huwag hayaang ang pag-ibig ay maging isang rehas na hindi nakikita. Sa huli, ang trahedya ni Cardo ay naturo ng tatlong malalaking aral na ang pamilya ang pundasyong buhay, na ang pag-ibig ay dapat alagaan ng komunikasyon at pasensya, at na ang lipunan ay may responsibilidad na pangalagaan ang isa't isa. Ngayon, kapag dumadaan ang mga residente malapit sa lumang palaisdaan, hindi na sila nakakaramdam ng takot. Para sa kanila, ang palaisdaan ay isang tahimik na tubig na lamang, ngunit sa kanilang nga puso, ito ay isang gurong walang imik. At para sa ating lahat na nakikinig sa kwentong ito, huminto tayo sandali at tingnan ang ating sariling matahanan. Pinakikingan ba natin ang isa't isa? Pinipigilan ba natin ang salitang maaring makasakit? Huwa na nating hintayin na huli na ang lahat. Minsan, isang malambing na salita lamang ang kailangan upang ilitas ang isang tahanang gumuguho. Minamahal na mga tagapakini, ang mahabang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tahanan ay hindi lamang isang lugar na inuuwian, kundi isang lugar kung saan dapat sumasalungko ang ating puso. Huwag hayaang ang mahabang katahimikan ay lumikhang distansya. Huwag hayaang ang maliit na galit ay lumaki at medjing isang malaking sugat. Alagaan ang pamilya na parang isang hardin na kailangang diligan araw-araw, diligin ang panalangin, pasensya at komunikasyon. Tandaan, walang perpektong pamilya. Mayroon lamang pamilyang handang matuto, mag-unawaan at magpatawaran sa isa-isa. At para sa ating lahat, magsimula tayo sa masimpleng bagay, magsabi nga salamat, mangumusta at makinig ng buong puso dahil baka ang isang malambing na salita ngayon ay maging isang tagapaglitas bukas. Nawa ibigyan tayong lahat ng lakas na pangalagaan ang ating mga pamilya, at nawai ang bawat tahanan ay maging isang lugar na puno ng paibi, pasensya at kapayapaan.